Halil TV. Kung paano naganap ang lahat ay talaga namang nakakapagpalito pa rin sa kanya hanggang ngayon. Napakabilis naman kasi ng pangyayari. Sa halip na umalis sila ng hotel na iyon ni Kenneth, inakay siya nito patungong elevator at umakyat sila sa top floor. Later, sweetheart. Puro iyon ang naririnig niya kay Kenneth sa tuwing tatangkain niyang ibuka pa lang ang bibig at magtanong. Tapos ay pipigilin ng daliri nito ang labi niya. Sa isang suit sila humantong, hindi pangkaraniwang hotel suit na titiyak niya. Centralized iyon at talagang first class sa itsura pa lang. Pero hindi ang kabuuan ng suit na iyon ang unang pumukaw ng atensyon nila pagpasok pa lang doon, kundi ang dalawang lalaki sa loob na waring sadyang naghihintay na sa kanila. Ngumiti ang mga ito kapag pagkakita sa kanila. "Shall we start?" Sabi pa kay Kenneth ng may edad na lalaki na may tangang Bible. Kaagad naman siyang kinabig ni Kenneth sa baywang at pumesto sila sa harapan ng lalaking may edad. Tapos ay sa likuran naman nila tumayo ang isa pang lalaki. At naganap ang eksenang dati napapanood lamang niya. Ngayon ngay tila active participant yata siyang hindi niya maawaan bagamat naririnig niya. Hinagkan siya pagkatapos ni Kenneth. Saglit lang sa labi, tapos ay nakangiting kinamayan sila ng dalawang lalaki. Binati ng congratulation at agad ding umalis ng suit na iyon matapos silang mapapirma. Kumikislap ang mga mata ni Kenneth nang tumitig sa kanya nang sila'y mapagsolo na. "Ready for another surprise?" Anito. May inilabas ito mula sa bulsa. Isang pelos na kahitang asul. Binuksan nito ang kahita at iniharap iyon sa kanya. "Kenneth, like it?" Lumapit ito sa mismong harapan niya. Saglit pa'y nakasuot na sa kanyang palasingsingan ang solitaryong singsing. "I love you very much, my wife." Sambit nito sa isang tainga niya. Mabilis siyang kinabig nito ng yakap. Muli siyang pinalingiran ng luha. "Wife? Asawa na nga ba ako ni Kenneth?" Mabilis na nasupil nito ang madiing halik ng mga labi niya. Totoo na ito, naisip niya. Hindi pa naginip lang. Dahil damang-dama niya ang pananabik sa halik ni Kenneth na parabang nalirito nang at lahat ang karapatan sa mundo na kunin ang katugong damdamin mula sa kanya. Matagal ang halik, sintagal yata ng walang hanggan. Gustong tumutol ang mga labi niyang nananabik din ito nang iangat ni Kenneth ang mga labi nito para tapusin ang halik na iyon. Ang sarap talaga, nakangiting sambit nito. Mas sa mga labi at mata niya iyon sinasabi ni Kenneth. "Magpapaalam pa rin ako sa'yo, sweetheart. Pwede ko na bang kunin yung right ko ngayon, Right? I want to claim now what is rightfully mine. Saka isa yon sa mga gift ko sa'yo eh." "Gifts?" Ang angkinin ka. Heart, body, and soul. "I want you to be mine completely, sweetheart. And I want my whole self to be yours. I'm at your mercy, can I?" Parang bigla siyang ipinaghele sa sarap ng kanyang pakiramdam. This is really for real and for keeps. "Kenneth, paano ang..." Pinigil ng daliri nito ang labi niya. Pinatatahimik na naman siya. "That can wait, my beautiful wife. But this cannot." Mabilis siyang pinangko ni Kenneth. Ang pagtutol niya ay sinarahan na ng mga labi nito. Nilunok ng halik nito, dinala iyon sa kama. Ang gusto niyang itanong ay tuluyan ang ipinalimot sa kanya ni Kenneth. Hindi ito binigyan pa ng puwang ang kanyang pagdududa. Sa lupa pala'y may langit din na tuklasan niya. Iyon ay nang paliguan siya ng maliliit na halik ni Kenneth matapos nitong palayain sa mga saplot ang kanyang basal na katawan. At ang buong pagsamba niyang pinagmamasdan nito. Pinawala niya ang natitira pang inhibisyon at siya'y nagbigay at tumugon. "Kenneth, I love you." "I know. Show me my love.
Show me how much you love me. Isinaklit niya ang dalawang braso niya sa leeg nito at naglapat ang kanilang mga labi. Hanggang sa akayin sila kapwa ng kanilang mga halik sa lugar na dati pantasya lang para sa kanya. Pero ngayon totoong totoo na. May kirot ang ligaya na tuklasan niya. Ngunit mas nangibabaw ang haplos ng pag-ibig na alam niyang tanging si Kenneth lang ang may kakayahang magpadama sa kanya ng ganoong pakiramdam. Dalawa silang naglakbay sa napakagandang lugar na tanging mga nagmamahalan at magkasanggang damdamin lang ang nakararating. Nakakapagod pala, pero walang kahulilip namang saya ang dulot noon sa puso niya. Matagal bago humupa ang kabog ng mga dibdib niya. Kinabig siya ng yakap ni Kenneth. Nagsumiksik siya sa dibdib nito. Pumikit siya ng madiin at ginunita niya sa isip ang katatapos na tagpo. Nagpalitan naman sila ng buntong hininga. Mahahaba at malalalim na buntong hininga na sa pandinig niya ngayong katumbas yata ng musika. Hanggang sa ang mga katanungang saglit niyang nalimutan ay isa-isa ngayong nagbalikan sa isip niya. Iminulat niya ang mga mata at tiningala niya ito. Nakapikit din pala ito. Ngunit alam niyang hindi naman tulog. Kenneth? Dumilat ito tumingin sa kanya at ngumiti. Pwede na ba akong magtanong? Kung may repeat performance to, oong-oo. Nag-blush siyang tiyak. Dama niya sa pisngi ang init. Kinirot niya ito sa tagiliran. Umilag, napapitlag. Let's be serious this time, Kenneth. Seryoso naman ako ah. Okay, just listen and let me do the much-awaited explaining. Yung totoo lang ang gusto kong marinig, please. Of course, only the truth. Ganito yon. I fell in love with you noon pang high school ka pa lang. Ako naman, kagagraduate ko nga lang noon ng corporate law. Napasok ako sa Talisman at... You mean noon pa man? Kinudlitan siyang bigla ng halik sa labi nito. Quiet, okay? Parang wala ka pang ang pakialam nun sa mundo eh. Baby ka kasing masyado ng parents mo. Then nag-resign ako sa Talisman at nagpunta ng California dahil kailangan. Pero na-invade mo na tong puso ko sa totoo lang. From then on, inaalagaan na kita dito sa puso ko kahit nandun ako sa Sino si Celine? Bigla ulit siyang hinalikan nito sa labi. Sabi ng quiet eh. Nang ligawan ako ng daddy mo para magbalik sa Talisman, bigla kong naisip yung chance na yon. This time, sabi ko sa sarili ko, I'll satisfy my heart desire. Ipinangako ko sa aking sarili na liligawan na kita this time. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbalik, Zaira. Hindi kasi kita makalimutan. And you're driving me nuts. Hanggang hindi kita nakikita, alam mo ba yun? Nabubusog ng husto ang puso niya. Wala siyang sukat masabi kaya nginitian lang niya ito at niyakap. Pero pinahirapan mo naman ako ng husto. Naughty ka lang nung high school pero pagbalik ko, stubborn ka na pala. At may pagkatomboy pa. Mantakin mong nag-ala Muhammad Ali ka pa. But you're cute and sexy as hell. Remember nung umuwi ka from the beach? Holy God, ang ganda-ganda mo nun. I wanted to drag you out of your dad's lap and carry you to the nearest bed and make love to you in a million different ways. Alam mo ba yun? Natawa talaga siya habang namumula rin. Now, tungkol naman kay Celine na siyang dahilan ng pakikipagkalas mo sa akin, fling ko lang yun sa States. Nothing more than that. I swear. You got her pregnant. Nabasa ko sa sulat. I know. Later na nang mabanggit sa akin ng daddy mo na once daw ay nagpunta ka sa office. Naghalungkat ka raw sa drawer ko noon. Alam ko naman na iwan ko talaga sa ganoong ayos yung mga letter ni Celine. And I have to fly to California right away para harapin nga si Celine. It's all clear now. Thank God, hindi ako ang ama ng bata. Ang dating live-in partner niya but the guy refused to claim the child. Kaya ako ang naisip niyang pananagutan noon. Talaga? Kasal lang nga tayo, di ba? Wala akong gustong pakasalang iba maliban sa'yo, Zaira. Alam yun ng daddy mo. Alam ni daddy? From the very start, magmula nang bumalik ako at magtrabaho ulit sa inyo, alam niyang ikaw ang gusto kong pakasalan.
In fact, siya pa nga ang katulong ko sa pagpaplano ng lahat. Siya ang advisor ko. He knows everything except yung tungkol kay Celine. Hindi niya alam yun. Hindi ko rin sinabing nakipagkalas ka sa akin, and I'm glad that you also didn't mention it to him. Ang alam niyang reason sa pagbabalik ko sa California ay para nga sunduin ko ang parents ko, para mamanhika na kami sa inyo. Na hindi totoo dahil si Celine nga ang sadya mo? Ngumiti ng matamis sa kanya si Kenneth. Nasa pad ko ngayon sina mama at papa. What? Ano na bang oras? Maybe pupunta na sila ngayon sa bahay nyo. Or maybe they're already there at nakikipagkasundo na sa daddy at mami mo. Daddy at mami pala natin. Kenneth, in short, planado namin ito. Namin ang daddy mo noong una. Then we decided na ipaalam na rin sa mami mo kahapong dumating kami ng mama at papa nga natin. Oh, may reklamo ka pa? Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Nakuha mo na nga ako dyan, paano pa ba ako makakapagreklamo nun? Si Kenneth naman ang natawa. Pagkuway bumiling pabalikwas. Maagap siyang nadaganan nito at pilyo na naman ang pagkakatingin sa kanya. Kung sa next week kaya kita palabasin dito, payag ka? Loko ka, nakakahiya sa parents natin oh. Namula na naman siya. Sa akin hindi ka nahihiya. Mrs., duty mo nang paligayahin ang mister mo ngayon, hindi mo ba alam yun? Aba, hindi pa nga tayo. Hindi na siya nakapalagpa ng siilin siya ng halik nito. After lunch pa lamang ay tinawagan na ni Zyra ang asawa sa office. Noon ay isa ng stockholder si Kenneth sa Talisman. Nakontak naman niya ito pagkaraan ng 3 pagtatawag. Uuwi ka ba ng maaga mamaya? Hindi ko sure, sweetheart. Ang dami kasing trabaho rito. Panay nga ang OT namin ng mga daddy eh. Napasimangot talaga siya. Parang gusto niyang magtampo sa asawa. Sige na, baka naabala na kita. Sweetheart, sorry talaga. Pero pipilitin kong makauwi ng maaga, promise. Oo, sige na, bye. Inunahan na niya ito sa pagbaba ng auditibo. Masamang-masama ang loob niya. Buong akala niya hindi nito nakakalimutan ang first wedding anniversary nila. Mali pala siya. Kaninang pagising nila ay hinintay na niya itong batiin man lang siya. Pero nakaalis si Kenneth na ni katagay wala itong binanggit man lang kundi goodbye and take care, sweetheart. Tapos ngayon, heto't hindi pa raw makakauwi ng maaga ngayon. Naghanda pa naman siya ng sorpresa para dito. Nagprepara pa siya ng espesyal na dinner. Tapos, ang sabi ay gabi na pala ito uuwi. Pipilitin pa kung makakauwi ng maaga. As if hindi importanteng araw iyon para sa kanila. Nawala na tuloy siya ng gana. Nagkulong na lang siya sa kanyang silid. Nagbilin siya sa kanyang maid na huwag siyang gigisingin. Umiyak lang siya ng umiyak sa silid. Masamang-masama talaga ang loob niya kay Kenneth. Naalimpungatan si Zyra dahil sa malakas na nagtagtag. Nagulat siya pagmulat ng matay mapuna ang kinaroroonan niya. Bakit siya nakasakay sa kotse? Bumaling siya sa katabi. Nakangiti sa kanya si Kenneth, pero agad ding itinuon sa daan ng atensyon. Paano? Ba't ako napunta rito? Tumuwid siya ng upo mula sa pagkakasandal. Luminga siya sa labas, madilim na at mukhang palabas yata sila ng Maynila, hindi niya matiyak. Sobra siguro ang antok mo o dahil sa sobrang sigurong sama ng loob mo sa akin, kaya daig mo pang nawalang bigla sa sarili. Which one is true? Iningusan talaga niya ito. Pinaalala pa kasi iyon. Binuhat kita mula sa bedroom natin hanggang dito sa kotse. Nagising ka pa nga tapos ay yumakap ka pa at humalik sa akin. Hindi mo ba alam yun? Oh, ginawa ko yun. Parang hindi yata niya matandaan. Tapos nakatulog ka na naman. Anyway, mabutit natulog ka na ngayon. Dahil pagdating natin sa ating destinasyon, talagang hindi na kita patutulugin. Destinasyon? Saan ba tayo pupunta? Mag-honeymoon. Second honeymoon. What? Bakit? Akala mo ba nakalimutan ko na today is our first wedding anniversary? You mean Kenneth? Dinukwang niya ito't niyakap. Naalis agad ang tampo niya rito. Hindi naman pala totoong nakalimot ang asawa niya. Sweetheart, mamaya na lang please.
Alam mo naman ang epekto sa akin ng haplos mo, hindi ba? You can have my undivided attention pagdating natin sa Tagaytay, promise. Sira. Natawa na lang siya at tumuwid na nga ulit ng upo. Ang sarap ng feeling niya ng mga sandaling iyon. Sweetheart, talaga bang sa Tagaytay tayo pupunta? Yap, this time sisiguruhin kong mabubuo na si baby. Naiinip na rin kasi ako eh. Ikaw kasi puro katrabaho. Sabay ingos dito. Not this time. Humingi ako ng 1-month leave kay daddy. Sabi ko gagawa tayo ng apo nila. Aba kahit daw matagal. Basta lang daw sigurado na this time. Ginagap nito ang isang kamay niya at hinalikan iyon. Tapos ay ipinatong iyon sa hita nito. Pinisil-pisil kaya isang kamay lang nito ang nakahawak sa manibela. Sana nga'y magka-baby na tayo para maging one happy family na tayo. Kenneth, thank you ha. Saan? For everything. Sa pagiging understanding mo. Sa pagpapasensya mo lagi sa mga sumpong at tantrums ko. Nginitian muna siya nito saglit ng mag-side glance. Nang pakasalang kita, lahat-lahat sa'yo ay tinanggap ko na. Hindi nga ako nagkamali sa pagpapakasal sa'yo. Naisip niya. At saka gusto ko ngang pag may sumpong ka eh. Kinunutan niya ito ng noon ng lingunin siya. Saan ba tayo laging nagtatapos pag inaamo na kita? Di ba sa bedroom? My favorite place in the house. Natawa talaga siya. Kinurot niya ito sa hita. Pero totoo nga ang sinabi nito. Paano naman ay talagang napakapilyo ng kanyang gwapong asawa. Malayo pa ba tayo? Oy, naiinip na ang misis ko. Nag-blush na naman siya. Nakakainis to, parang tinatanong lang eh. Tinadyo siya ng tingin ni Kenneth at sukot na biglang itinabi sa gilid ang kanilang sasakyan. Bakit mo itinigil dito? Dinukwang siyang bigla nito sa halip na sagutin. Mabilis siyang nayakap. Kenneth, teka. Ikaw lang ba ang marunong mainip? Mas lalo naman ako. Pahalik at payakap nga muna, sweetheart. Loko ka talaga, Kenneth. Ano ba? At ginawa nga nito ang sinabi. Pareho na silang natatangay nang makarinig sila ng katok sa bintana ng kotse. Napilitang tumigil si Kenneth. Binuksan nito ang tinted na salamin ng bintana sa tapat nito mismo. Boss, no parking dito ah, sabi na nakasungaw na patrolman. Sorry Chief, ano kasi? Nilingon siyang saglit ni Kenneth at kinindatan. Patungo kasi kami sa honeymoon ng misis ko bagong kasal kami medyo alam mo na. Lumuwang kapag daka ang pagkakangiti ng lalaki tapos ay sinili pa siya. Napapahiyang yumuko na lang siya. Ganun ba? Sige lakad na kayo. Hindi ko na kayo titikitan, anito. At nakita niyang kumindat pa kay Kenneth ng papilyo. Thank you Chief. Mabilis nang ang pinaandar ni Kenneth ang kotse. Tatawa-tawa ang lokong asawa niya. Ikaw kasi sisi niya rito. Iningusan siya nito. Waring siya ang may gusto pa ring sisihin. Lagot ka sa akin mamaya, natatawang banta pa nito. Nagkatawanan sila at nagkonsentra na si Kenneth sa pagmamaneho. Zaira, know what? What? If I have to live 105, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. I love you that much, sweetheart. Nag-side glance ito. Nginitian niya ang asawa. Siya naman ang gumagap sa isang kamay nito. Hinagkan din niya iyon, saka pinisil. Saka pamamagitan noon niya ibig ipabatid ang kanyang sagot na kasangga ng nadarama nito. Sa pinakailalim na bahagi ng puso niya naroroon si Kenneth at nag-iisa. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Kenneth at Zaira. Habang nasa iyo ang taong mahal mo, alagaan mo. Huwag mong hayaang dumating yung araw na pagsisihan mo na nawala na siya sa'yo at sabihin na sa'yo na, "Kau kasi pinabayaan mo ako." At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po'y samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.